Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Merong sinabi dito sa bidyong ito ang Justice Andres Reyes ng ICI na sinabi niya na ang Communist Party of China ay isang empire. Evil empire. Ibig sabihin demonyo ang China. At ano ang consequential mistake ng Pilipinas? Bakit na nakaano diyan? Nandiyan na ang bakit nasakop ng China o nakuha ng China ang ibang kapuluan sa sprat list? Kaya yan ang tanong na dapat balikan natin kung paano nga nakaposisyon ang China diyan. Dahil mayroon tayong pagkakamali. Tinatawag ni Andres Reyes itong dating justice ng Supreme Court na consequential mistake ng Pilipinas, ng ating gobyerno noon ng Pilipinas. Kaya atin alamin kung ano yon. Ito ang video courtesy ng Inquirer.net. What is the most consequential mistake? Ayan. Consequential mistake of the Philippines? Would anybody intend to? So matagal na ito na mistake, 50 years. So mayroong sumagot dito, Duterte daw eh. Hindi, mali yan. Ayun. Yung pagsara ng US bases, kailan ba yun? Sa panahon yata ni Erap yun eh. Sinara at nang masara ang US bases, alam nyo ba na ang dami-daming rally noon, nagrarally ang mga komunista sa Pilipinas, mga rebelde, mga umbrella groups, nagrarally na oust the US bases. Yun ay utos yun ng China. Kasi gusto nga ng China na kunin ang WPS noon. Kaya inutosan ang mga sangay nila dito ng mga NPA, na Communist Party of the Philippines, na sangay ng Communist Party of China. Yun ay inutusan nila na sige, guluhin nyo dyan, patalsikin nyo ang US bases para kapag walang US bases na ay makalabas-masok na sila dyan sa WPS. Kasi noon na nandyan pa yung US bases, ay hindi sila makakapasok dahil merong mga barkong pandigma eh. Amerika yan eh. Merong mga submarino kaya hindi nila mapasok ang WPS nung ousted na o natanggal na tong US bases. Anong nangyari? So nandyan kaagad sa atin harapan ang mga Chinese Navy, yung mga barko ng China ay naka-standby na kaagad dyan sa Spratlys. Hindi na sila umalis noong panahon na yun. Hanggang ngayon, yun ang kanilang plano eh, nasakupin. Kaya siyempre gumastos sila ng mga krudo, gasolina para mag-standby dyan sa ating WPS. Kaya yun, ang pinakamalaking pagkakamali ng Pilipinas ang pagtanggal natin ng US bases kasi nakikinig tayo sa mga rebelde. Rebelde lang naman ang gustong matanggal yon dahil utos yun ng China na gawin nyo ang kaguluhan dyan, tanggalin nyo ang US bases para wala na silang problema sa pagpasok sa WPS. Kaya yun ang nangyari. Tamang-tama si Andres Reyes. Nawala yung US bases sa Subic, nawala sa Clark. Yun, they're now very near us in some battles. If there were US bases there, then you would not be able to build anything within the next 500 miles. But then, we were so bright, we were intellectual, liberal tayo, yun ang nangyari. Now we have to spend money for missiles, we have to spend money for Coast Guard ships, we have to develop our military. Tama. Eh kung ano yung US bases wala tayong problema. Ayun nga, the biggest mistake So that is one of the biggest during mistakes. 50 years ago, yung pagpatalsik ng US bases. At sino bang nag-utos nun? Siyempre, sino bang nakikita nyo sa kalsada na palaging nagrarally, nagdadala ng placard, ng karatula na oust the US bases? Siyempre, mga rebelde yun, NPA yun eh. At saka mga LFS, the League of Filipino Student, na umbrella group pa rin ng NPA.
Kaya utos yan ng China kasi ang komunista natin dito ay branch yan ng China eh. Hindi yan galing sa Russia, yan ay galing sa China. Kaya utos yan ng China noon na para mapasok nilang WPS, dapat patalsikin nyo ang base militar ng Amerikano at gumawa kayo ng kaguluhan diyan para mapatalsik. Yun nga, kaya napatalsik ang US bases. At yan ay utos ng kung sino man yung presidenteng Chikwa sa panahon na yun, yun ang nag-uutos noon. At yun ay mga komunista. At hindi natin alam na ganun pala yung kanilang drama. Kasi hindi natin alam na papasukin pala tayo ng China eh, hanggang sa ngayon lang natin nalaman. Pero noon pala ay napakatagal na ng plano yan ng China. Kaya ayaw na ayaw ng China na may US bases sa Pilipinas. At sila nagtagumpay noon sa pagtanggal. Ngayon ay bumalik na at matatakot na naman sila dahil sa nandyan na ang Amerika na handang-handang magbantay sa ating WPS dahil sa unang panahon pala ay binili ng US ang Pilipinas galing sa Spain ng 200 million plus dollars. Ibig sabihin, ang Amerika talagang may-ari ng Pilipinas. Kaya nga lang, binigyan ng kalayaan ng Amerika ang mga Pilipino noon na nag-revolt against US government dito sa Pilipinas. Yon ang history na binili pala tayo, tinubos tayo ng Amerika sa mga Espanyol, binayaran ng Spain, at ang may-ari talaga ng Pilipinas ay Amerika at binigay lang ang kalayaan natin pero hindi humingi ang Amerika ng bayad na 200 million. Libre na yun. Kaya napakalaging utang na hindi natin kayang bayaran, mga kababayan. At kung nangyari lang na hindi malaki ang ego, malaki ang pride ng mga Pilipino noon, sana tayo yung ika-50 state or 50 state of America, tayo sana yung Hawaii. Di ba? Kaya tinatawag ang Hawaii na Hawaii 5-0 dahil 50 state nga sila. Tayo yung napupusuan ng Amerika noon eh. Kaya nga binili nila sa Spain ang Pilipinas para magiging pang 50 state of America. Pero tayo yung tumanggi eh. Talagang ano ang ulo natin? Itong sobrang pride. Kaya ngayon, anong nangyari sa gobyerno natin, di ba? Puro magnanakaw. Wala kang maituro na ano eh, na lahat nagnanakaw eh. Yung iba mabait, kunti lang yung ninakaw, pero magnanakaw pa rin yan. Yung iba naman ay nakaw to the max, hanggang liig yung ninakaw. Kaya yun din ang isang pagkakamali natin, yung ating independence. Ang independence na nagdala sa atin sa hukay. Sa ngayon, wala eh. Mali na mga desisyon. Bakit gusto nating yumaman? Bakit gusto nating magkasweldo ng dolyar? Bakit gusto nating mag-abroad sa Amerika? Tapos ng Amerika ang nagiging gobernador ng Pilipinas, ayaw natin. Kaya sobrang maling-mali tayo, mga kababayan, noon. Yun ang pagkakamali natin eh. Humingi tayo ng independence sa Amerika, pero papunta naman tayo doon sa Kumunoy. At ang ating piso ay napakaliit na halaga. Dapat sana dollars ang pera natin ngayon eh. Okay, tapusin na natin ang bidyong ito, courtesy ng The Inquirer Net. That a Filipino has done. Mga intellectual, mga newspaperman, mga professor, mga academic, mga clergy. They did not know that they were facing an evil empire. And that is a desire. Ayan, so disenyo nga yan. Yan ay matagal na nabalak ng Chinese Communist Party, sabi ni Andres. Communist Party is an evil empire. Ayan. Gusto kasi ng China na magiging komunista din tayo eh. Kaya naglagay sila dito ng mga tao katulad ni yung namatay na founder ng NPA, si Juma Sison. Di ba? Mukhang inchik yun eh. At sino bang nakinabang ng pera ng mga NPA? Juma Sison. At ang kanyang pamilya.
wala na yun eh. So sino bang papalit? Ang papalit ay maka-China pa rin yan dahil ang ating komunista partido sa Pilipinas ay galing sa China yan. Kaya yun ang matagal na balak ng China na kunin ng Pilipinas. Dahil marami nga silang makukuha dito, hindi lang ginto, hindi lang mga perlas, kundi yung ating yaman dagat at yung ating oil reserves at energy reserve dyan sa WPS. Okay, so anong masasabi nyo dito mga ka-Good News Daily TV? Tama bang sabi ni Andres Reyes na China is an evil empire? Sa palagay ko ay sa panahon na ito, evil talaga eh. Kasi nanggugulo at ayaw tumigil. Paki-comment sa inyong masasabi sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.